one of the advantage of the kingdom of God is favor. Yan. Sabi mo sa katabi mo, favor is the advantage of the kingdom. Yan. Sino po dito ang citizen ng kingdom? The kingdom of God. Sabi sa Luke chapter 2 verse 52, and Jesus grew in wisdom, stature, and in favor with God and men. Hallelujah. Father, we acknowledge your presence. We glorify your name sa lahat ng aming ginagawa at lahat ng aming gagawin. Nawa, gamitin mo po ako, Diyos, upang ihayag ang iyong salita. Itago mo po ako sa inyong likuran. At ang iyong spirito at iyong presensya lamang ang makita sa lugar na ito at walang iba. Itinataas ko po sa inyo aking mga kapatid na nandito ngayon na makakapakinig ng iyong salita. May you bless them with your knowledge in the name of Jesus. Amen. So, favor is one of the advantage of the kingdom. Do you believe that? Advantage yun. Diba? Kumbaga, yung perks mo as a member of the family, ayun na yun eh. Tama? Kaya maraming sumasali sa organization, maraming sumasali sa alam mo yun, fraternity, because they have perks. May mga advantage sila. Ano yung mga yon? Diba? Kung ano yung reason mo, bakit ka sumali sa isang organization, yun na yun. Tama? Maraming organization, merong Eagles, may Agila, magkaiba yun. Just so you know. Oo. Merong Eagles, may Agila. Yung Agila na Tagalog, iba na yung presidente. No? So, may Freemasonry. So, madami. Di ba? May carpenters pa nga eh. Alam niyo ba yan? May kulisap, di ba? So, name all the organizations. Kaya maraming sumasali dyan. Kasi, nagkaroon sila ng motivation, no, para sumali because of those perks, di ba, and advantages. Pagka marami kayo, advantage mo yon. Tama? Pag mag-isa ka lang, feeling mo mag-isa ka lang, hindi ka makapalag dun sa mga umaapi sa'yo. Kaya yung iba sumasali sa frating gutom. Di ba? So maraming advantages. So how much more sa kingdom? Di ba? When you accepted Christ as your personal Savior and Lord, tayo na ngayon ay naging miyembro na or naging citizen na ng kingdom. Amen? When you acknowledge that, alam mo yun, you fell from your original design at tinanggap mong ating Panginoong Jesucristo, you will be now a member or a citizen of the kingdom. So yung favor is one of the advantage of the kingdom. Kaya, alam mo, ang sarap pag-usapan ng favor. Sino bang merong, or sino bang may ayaw ng favor? At madalas nating hinihingi yan, tama? Baka pwedeng makahingi ng pabor. So, favor is not luck. Sabihin mo sa katabi mo, favor is not luck. Hindi swerte yung pabor. Tama? Hindi nagkataon lang ang favor. Favor is not favoritism. Baka kasi akala mo, porket yung kaibigan mo lang, yung laging nakaka-receive ng favor or laging may testimony sa buhay, siya ay favorite na ng Panginoon. Amen. Favor is the lawful advantage given to a citizen of a kingdom. That is in the law of the kingdom. It is a lawful advantage, no? Na dapat tinitake advantage talaga natin. Kumbaga, standard na yan ng kingdom eh. So bakit hindi mo samantalahin? Amen ba? Para kang bumili ng, or ano ba, para kang nag-avail ng credit card, tas hindi mo alam yung mga perks. Sino dito may credit card? Di ba may mga perks yan? May mga rewards ka nakukuha, tama ba? Di ba may mga, yung credit card, kung hindi mo siya alam gamitin, malulubog ka sa utang. Tama? Pero pag alam mong gamitin yung credit card, makukuha mo yung perks. Hello?
Di ba? Ang daming off. May 50% off, meron pa nga 70% off sa Bote Jew. Lagi kami ni Yaya ni Von eh. May 50% off kami yung sa Bote Jew. Di ba? Dahil yon sa credit card. No? Di ba? So may mga advantages yan na dapat tinitake advantage natin. Ang problema, hindi natin alam yung mga advantage natin as a citizen of the kingdom. Amen. Many people, napakarami talagang tao ang nagdarasal para sa pabor. We are guilty of that. We pray for favor, but few understands it. Amen? In the kingdom of God, favor is not something you beg for. It is something you qualify for by alignment. You need to be aligned, no, doon sa original na purpose ng Diyos sa buhay mo. And then favor comes. We don't beg for favor because it is the standard or it is one of the advantage of the kingdom. Pwede mo bang bakit mo, 'di ba? Para tayong member ng isang or para kang member ng SNR, halimbawa, ano yung mo, isang perks doon, may free pizza ka pag nag-apply ka sa credit card. Tama? Hindi ko pinapromote yung credit card ha. Wala kasi akong makitang example eh, na may perks eh. Ano ba merong perks? Meron ba kayo alam? So yun lang kasi nakikita kong malinaw na merong advantages. 'Di ba? Kaya nga merong SM advantage eh. Tama? Meron din disadvantage. Sino ba ditong may SM advantage? Ano yung advantage mo pagka lagi mong ginagamit yun? Yung points mo, convert mo into peso. Tama? Seminar? Sino dito may aling puring? Pure gold. Di ba? So lahat siya may mga perks yan eh, di ba? Pero those are just marketing strategies. Binabayaran mo din yun eh. Pero dito sa kingdom, favor is beyond your ability. But, kailangan mong gawin yung purpose mo for the favor to come. Hallelujah. Favor is a product of purpose. Di ba? Sobrang ganda na bless tayo lahat doon sa narinig natin nung Sunday. No? Doon sa tinuro ni Pastor Pao. Everyone is so blessed, di ba? Because of the favor. You are destined to be blessed. Tama? Pero, yung iba, naniwala na lang sa favor. Sometimes, yung favor, di ba, nagiging milagro. Di ba? Where purpose is not known, abuse is inevitable. Pag hindi mo alam kung anong purpose mo, ayan na, naaabuso mo na yung favor na dumarating sa'yo, kaya madalas yung favor hindi nagtatagal. Nakakita na ba kayo ng tao na sobrang favor ang nangyari sa buhay niya, pero nawala? Nako, baka maituloy ko to sa preaching ko ng Sunday. Sa Sunday, kasi may karug to eh. Karug. Bakit? May karugtong to. No? Favor flows when you're operating in your original design. Again, favor flows when you are operating in your original design. Ano sabi ni Pastor Paul last Sunday? Favor stops when gratitude stops. Nagrema sa akin yun eh. 'Di ba? You should really have a gratitude. Talaga namang kailangan mo magkaroon ng gratitude dahil kung wala kang utang na loob, talagang hihinto favor sa'yo kahit naman tao eh. Tama ba? Pag nakita ng tao, walang utang na loob to, napaka-ingrato nito. Hindi ko nabibigyan to next time. Tama? Wala ka nang tatanggapin sa akin next time. Pero pag nakita ng tao nagbigay, nakikita niya, napaka-grateful nito, tas madalas pang ginagamit yung binigay ko. Next time, bibigyan ko ulit to. Amen. Hindi mo naman kailangan maglupa sa dyan para ipakita yung gratitude mo. Di ba?
Maraming naglulupasay, kunyari they have the gratitude, pero sa totoo lang, wala talaga. Tama? I will give you a text, mga kapatid. Si Joseph, kilala nyo? Joseph, kilala mo yan, Pastor Bob? Si Joseph, he did not receive favor because he was liked. Diba? Hindi dahil gusto siya. Amen ba doon? Naniniwala kayo doon? Gusto nyo ng verse? He received favor because he was useful to purpose. Sige, Genesis chapter 9. Parang di ka naniniwala kasi baka naisip nyo, pogi naman kasi si Joseph Sana lahat ng pogi mayaman na. Di ba? Genesis chapter 39 verse 2 to 4. The Lord was with Joseph, and his master saw that the Lord was with him and gave him favor. He is very useful Tama? Kapaki-pakinabang siya. O sige, reiterate ko yung sinabi ni Jack kanina. Sabi niya, pagka nagpapagamit ka sa Panginoon, yung favor talaga dumudaloy. Amen. But, there is always a but. Sometimes, akala mo nagpapagamit ka. Oh my gosh. Aray mo. Sometimes, akala mo nagpapagamit ka, pero sa totoo lang, hindi mo na nagagawa yung purpose ng Diyos sa buhay mo kasi you are full of emotions. Amen. Hallelujah. Kung lahat tayo businessman, wala nang empleyado, sino magtatrabaho for you? Kung lahat tayo pasahero, wala nang driver, sino mag-a-accept ng booking mo sa Joyride? Hello? Are you there? So kung lahat tayo, contractor, sinong magla-labor? Tama, mali? Kaya napakaraming laborer dito sa amin. Pero bakit kaya tila wala nang natira? Lahat sila naging contractor na. Amen? So, hindi porket ginagawa ng iba, yun din ang purpose mo. Sa loob ng kingdom, hindi lahat guard. Hindi lahat server. Tama ba? Sa loob ng kingdom, pag lahat nagfa-function at walang dysfunction, the kingdom is so beautiful. Tama? Hello? God endorses what He authored. When you walk in purpose, heavens back you up. Pagka hindi ka lumalakad sa purpose mo, pag hindi mo ginagawa purpose mo, kahit anong dasal mo, kahit anong pagmamakaawa mo, hindi mangyayari o hindi darating sa iyong pabor ng Diyos. Kasi you are doing what you want. You are doing what you think is good for you. Our mind is very limited. Tama? Our mind tends to copy what they see. Hello? Andyan ba kayo? Unti lang tayo dito, magparamdam naman kayo. Amen ba? Narinig niyo ba yon? Madalas kung anong nakikita mo sa social media, yun ang ginagawa mo. Lalo na pag naramdaman mong okay. Tama ba? Hello? Pero, pagka hindi yan ang purpose ng Diyos sa'yo, you will not receive favor. Amen. Favor is not fair. Just so you know. But it is lawful. That's our number 2. Diba? Ang daming tao, Lord, you're so unfair. Diba, Lord, bakit sila lang? Ako naman, sinubukan kong gawin yung ginagawa nila, pero hindi nagsasucceed. Ang tanong, is it your purpose? Nakita nyo naman si PK kung gaano kagaling hindi ko kaya yun. Kaya nyo ba yun? Ang hirap nun. Para siyang announcer sa radio, yung if symptoms persist, ano ba yun? If symptoms persist, consult your doctor. Parang naka-fast forward times 8. Yung salita. Pero loud and clear, di ba? Klaro. Lahat ng sinabi niya mabilis, pero klaro. Tama ba? So gift yun Hello? Ay nako, promise. Sino ditong gustong maging financially free? Yan. Yan ang gusto natin talaga. Abangan nyo sa Sunday yan. Favor does not respond to need. Tandaan po natin to.
It responds, sabi mo sa katabi mo, it responds to alignment. If you are not aligned in the purpose of God, the favor won't come. Amen. So hindi porket kailangan mo, ibibigay na sa'yo. Kung hindi ka naka-align dun sa purpose ng Diyos sa'yo, kahit gaano pa, kaya nga madaming Kristiyano nagbabackslide eh. Kasi akala nila, when they pray for a favor, ibibigay sa kanila ng Diyos kahit hindi nila ginagawa yung purpose nila. Amen ba? So ngayon, ito pong pag-aaralan natin ngayon is keys. Paano natin ma-receive yung favor? Diba? Lahat tayo gusto ng favor, tama? Lahat tayo gusto ng favor, pero hindi lahat tayo alam kung paano matanggap yung favor. Yung iba, they believe that, alam mo yun, faith is the substance of things we hope for and the evidence of things not yet seen. So, the favor come upon me from 1,000 generation. Diba? Pansin ninyo, ilang dekada na nating dinideklara yung favor be upon you and your family, to your children and to their children. Go before you and behind you. Ang daming beses na natin dinideclare yan. Pero bakit ang daming Kristiyano na nagsastruggle pa rin until now? Hello? Sa tingin nyo ba, lahat ng nakarinig ng kantang yon at declaration na yon hindi kinlame? Ang daming nagkaroon ng credit card na hindi. Credit card pa rin? Ang daming nagkaroon ng credit card na hindi naalagaan yung credit card. Sayang yung perks. Tama? Praise the Lord. Ang daming tao naka-receive na ng favor, hindi nila napansin. Kaya hindi nila naalagaan. Alam mo kanina, sabi ko kanina, alam mo, habang nagte-testimony siya, marirebuke ka ng konti dito, Ja. Kanina, tinaas naman kita eh. Di ba? Bababa kita ngayon. Hindi, joke lang. Pero sa totoo lang, sometimes, favor, hindi mo alam kung ano itsura. You need it. Alam mo yung grace and mercy ng God, nandun eh. Nakita ko yung grace and mercy ng God kasama ni Justy Ding. Binibigyan na siya ng pera, ayaw niya. But he challenges God. God will provide. How? Ayan na nga, binibigyan ka na nga ng favor. Tama, mali. Sorry, Ja. Pero yun kasi nakita ko eh. You chose to challenge the Lord of providing you sa wilderness. So now you know. Next time, pag may nag-alok na ng tulong sa'yo, sunggaban mo na! Let God bless them by you. Hi, hallelujah. At least now you know. Yung iba, ay, alam mo, kulang pa masahe ngayon. simula ngayon yung iba dyan, kulang pa masahe ngayon, brad eh. Ay, sige, gusto mo bigyan kita. Ay, thank you. Sabi ni Pastor, kunin ko agad eh. Oo nga eh, sayang. Eh di sana naitanim niya sa matabang lupa. Tama? Hallelujah. So next time, alam niyo na. Hindi po uso ang hiya sa kingdom. Di ba? Ang hiya, saan lang? Sabi ni Pastor Nicky, sa kabayo. Hiya. Pag alam mo kung ano yung karapatan mo, alam mo kung ano yung advantage mo, may hiya ka bang kunin yun? Hindi. Karapatan mo yun eh. Di ba? Alam mo kung dati hindi mo deserve, pero nung tinanggap mo na si Jesus, deserve mo na. Dati hindi mo talaga deserve lahat ng pabor. Pero simula nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, all those undeserving things, now you deserve. Tingnan niyo kilala niyo si Zacchaeus? Pinsanin ko yun eh. Bakit? Alam niyo ba kung paano ako naging pinsanin si Zacchaeus? Huwag sasagot yung mga nakakaalam ah.
Grabe tao ni mo rin eh. Sino ditong nakakaalam kung bakit pinsanin ko si Zacchaeus? Kamag-anak ko yun. Cousin ko siya. Cousin height. Si blind Bartimaeus, kilala nyo? Ano yung difference nila? Bakit sila nabigyan ng pabor ng Diyos? Blind Bartimaeus, anong ginawa? He cried for mercy. Si Zacchaeus, anong ginawa niya? He positioned himself. He positioned himself. Tama? Kaya ang dami nagselos kay Zacchaeus. Kaya favor is not fair. Hindi talaga fair to. Palakasan na lang ng lalalaman to. It is not fair, but it is lawful. Anong ginawa ni Zacchaeus? Pumosisyon na siya eh. Gusto niyo ng verse? Luke chapter 19 verse 5. Zacchaeus came down immediately. Sabi niya, I must stay at your house today. Bakit? Nakita ng Diyos, pumosisyon si Zacchaeus. Talagang inakyat niya pa yung puno para lang makita niya si Jesus. Grabe naman yung, grabe pumosisyon to. Para lang masumpungan niya ako. Diba? Kinalimutan niya na kung sino siya. You can just imagine a tax collector climbing a tree para lang makita si Jesus. Diba? Wala nang pride doon. Tama? Sipin mo, daming pera nun. Tama? Mapera yun. Pwede siyang punta ka dito. Tutungtong ako sa likod mo. Iangat mo ako. Kaso yung tinatawag niya, kasing height niya lang din, hindi rin naabot. Buti na lang, lahat ng kasama niya, kasing height niya. Kung hindi, inutusan niya sana, pero dahil wala siyang nakitang matangkad sa puno, siya umakyat. Pero hindi totoo yun, ha? Baka maniwala kayo. Sabi ni Pastor Lucky, yung lahat daw ng kasama ni Zacchaeus, puro ka-height niya, kaya mas pinili niya yung puno. Sabi nila, kulto yan. Hallelujah. Favor, tandaan natin to mga kapatid. Please take this down. Note. Favor is attracted to position, not desperation. Hindi porket sobrang desperado ka na, you are crying out loud, di ba? Favor will come. You need to position yourself. Di ba? Ang daming tao hindi alam kung paano ipoposisyon yung sarili. Amen? Sa Sunday, mas malalaman pa natin how. Mamaya na nga. Grabe, nakaka-excite yung Sunday. Ako lang ba? Ako lang. Siyempre, ako lang nakakaalam eh. May excite ba kayo kung hindi nyo alam? Pambihira. Hallelujah kayo. Ano pa? Ano pang meron sa favor? Favor is God's shield. Di ba? Grabe naman yun, pambihira. Hindi mo na kailangan mag-hire ng PSG or SSS. Alam niyo yan? Social Security. So hindi nyo na kailangan mag-hire ng sobrang tinding security if the favor of God is with you. Do you believe? Psalms chapter 5 verse 12, you surround the righteous with favor as with a shield. Amen? Hindi lang favor yung makukuha nyo, but also a shield. Okay. Ano yung shield? A shield does two things, mga kapatid. Dalawang bagay ang ginagawa ng shield. Una, protects you from what should destroy you. Pangalawa, deflects attacks you didn't even see coming. Diba? Akala mo, lahat yon ikaw yung magaling, pero sa totoo lang, God is protecting you. God is shielding you. God is charging His angels to protect every way you go. Diba? Akala mo lang, ang galing mo mag-drive. Akala mo lang, ang galing mo maglakad. Mga 3 times speed ka. Yung lakad mo. Diba? Pero sa totoo lang, God is doing you a favor. God is protecting you from harm. Diba? If God is with you, then who can be against you? He is fighting for us. Ano pa? Favor. Ito naman. Favor will make people help you without knowing why. Ito yung pabor. Yung magugulat ka na lang, bakit tinutulungan ka ng taong to? Hindi mo alam kung bakit. That's favor. Just because you are walking in the purpose of God. Dahil ginagawa mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo, magugulat ka na lang, may mga taong tutulong sa'yo, hindi mo alam kung bakit. Amen? Sino may gusto nun? Favor
cause doors to open without application. Hindi mo na kailangan ng kahit anong requisitos or kahit anong seremonyas para magbukas lang ang pinto ng langit sa'yo. Just do what you have to do. Gawin mo kung ano yung gustong ipagawa sa'yo ng Diyos, kung anong purpose mo, and then the favor will come. Favor preserves you in a very toxic environment. Di ba? Ang daming toxic people that is surrounding you. Ang daming toxic na tao sa trabaho mo. Pero napapansin mo, hindi ka na sa stress. Ang dami nagre-resign pero ikaw andyan pa rin. Bakit? Kasi the favor of God is with you. Ang problema, sa Sunday na lang. Remember this, mga kapatid. Hindi ibig sabihin or hindi porket you are asking for favor, ilalayo ka ng Diyos sa kahit anong pagsubok. Because favor doesn't remove battles. He assures victory. Ang pabor, hindi niya aalisin yung mga laban mo sa buhay. Pero sigurado, if the favor of God is with you, sigurado yung panalo mo. Kaya nga, sabi, di ba, ang pagiging Kristiyano sa una, parang talo. Pero sa totoo, talagang panalo. Di ba? So nagkakaroon na kayo ng idea paano nyo talagang makukuha yung favor from the Lord and from the kingdom of God. Amen? So hindi na lang kayo bumabato sa langit na every prayer, Lord, ito na, ikakast out ko lahat sa'yo. Ikakast ko lahat sa'yo ng burdens ko, bahala ka na. Please, let your favor be upon me. Di ba madalas ganyan yung prayer ng mga Christians dati? Ng mga taga-LCC dati, ganyan ang prayers. Pero ngayon, hindi na. Amen? You will not beg for prayer because that is already yours. You will not beg for favor because that's already yours. Pag sinabi mong sa'yo yan, ang problema lang talaga ng ibang Kristiyano, hindi nila alam kung paano kunin. Hindi nila alam kung paano i-avail. Di ba? Nakapangalan sa'yo yung credit card. Tawa si Aston. Kaya sasabihin ko yung credit card. Sa tingin mo ba, pwedeng kunin ng ibang tao yan? Nakapangalan nga sa'yo yung perks? Amen? Yeah. Hallelujah. Hindi mo kailangan magmakaawa sa BDO. Please, bigyan niyo ako ng perks. I need advantage. I need favor. Hindi na. Tama? Bakit? Kasi it's already yours. What you need to do is to use it properly. Tama? You need to position yourself according to the will of God into your life. Amen? Ang problema kasi sa mga tao ngayon, sa mga Kristiyano ngayon, yung will ng God, inilalagay sa likod. Pag andyan na si pastor, ito na yung will ng God. Pero pag wala si pastor, will ko muna. Okay, pastor, ito yung will ng God. Hello? Lord, ito yung will mo. Bro, ito yung will ng God. Ginagawa ko. Pero pag wala na sa tingin mo nakakita sa'yo, you're not doing it anymore. Tapos you are asking for favor, wherein in the first place, mga kapatid, hindi mo kailangan pagmakaawan yung pabor. Kung talagang ginagawa mo kung ano yung gustong gawin mo ng Diyos, darating at darating yan. Kaya nga I'm so blessed talaga dun sa kapatid ko. Totoong kapatid ko to. Hindi na si Zacchaeus to. Kilala niyo si Daniel. Hallelujah. Ang asawa ni Daniel ay isang prinsesa. Di ba? They did what they have to do. Nagmakaawa ba sila sa favor? No. And you can observe some other people's lives, mga kapatid, kahit hindi Kristiyano. They don't beg for favor. Why? Because they're doing their purpose. Hindi po usapan dito kung ano religion mo. It's about how you function. Because if there is a dysfunction, sa tingin mo ba, babayaran yung isang equipment na sira? Nagrenta ka ng sasakyan, tapos hindi mo na pakinabangan, babayaran mo? Nag-hire ka ng tao para magtrabaho sa company mo, tapos hindi siya nag-function properly, babayaran mo, tatanggalin mo yan. Tama? So if you are functioning according to the kingdom or the kingdom purpose of God to your life, you will be paid. That's the favor.
Sa'yo yun eh. Paano mo kukunin? Position yourself. You need to be aligned. Amen? Ang hirap nun, pambihira. Mag-hire ako ng guard, tapos ang ginawa, nag-call center sa loob ng pambihira, nakapasok na lahat na magnanakaw. Nasaan yung guard? Sumasagot ng calls. Bakit? Kasi yun daw ang gusto niya eh. Mahilig siya makipag-usap. Hallelujah. Tama ba? Pero mo, hindi mo calling, ginagawa mo. Hindi mo purpose, ginagawa mo. Hirap nun. Kaya ang daming taong pagod na kakatrabaho kasi hindi naman yun ang calling nila, hindi naman yun ang purpose nila, pero tuloy-tuloy. Feeling nila sobrang sipag nila, pero nangyari? Ano nangyari? Nasusustain lang sila. Pero yung matagal na nilang inaantay na favor, wala pa rin until now. Bakit? Kasi ang kailangan lang niyang sumampa sa riles eh. Kailangan niya lang i-align yung sarili niya sa kalooban ng Diyos. Pero hindi niya nagagawa kasi hindi siya mag-enjoy. Tama ba? Hallelujah. Ang hirap kayang halimbawa sa sales. Ang hirap yung magbebenta ka. Ang hirap magbenta. Tama? Madali ba magbenta, Tun? Ang hirap magbenta. Pero nakabenta siya na walang kahirap-hirap, pambihira. Favor ba 'yon? Favor 'yon? Favor 'yon. Anong ginawa niya? Nag-show up lang siya eh. Basta kung kailangan lang siya, pag pinapatawag siya, kung anong kailangan niyang gawin, ginagawa niya lang and the favor comes. Amen. Hallelujah. Ang daming nag-try ng sales, hindi nakabenta. Maybe hindi talaga sila para doon. So you ask God, ano ba talaga ang para sa'yo? Ano bang meron ka? Pambira. Sa Sunday na lang. Hallelujah. Praise the Lord. Sino dito na-excite sa Sunday? Siyempre, ako lang yun. Favor must be sustained by character. Number 4. And Jesus, yung pinasa natin kanina, and Jesus grew in wisdom. Lumaki siya. Meron siyang wisdom. Ano yung wisdom? Correct application of knowledge. Di ba? Ibig sabihin si Jesus, lumaki siya nang ginagawa niya kung ano yung tama at kalooban ng Ama. And in favor with God and men. Favor must be sustained by character. Hindi pwedeng you are expecting for favor from the kingdom tapos bargas yung character mo. Amen? Favor grows when wisdom grows. Pag lagi mo nang ginagawa yung tama based on the principle of God, favor grows. Diba? Favor stops when gratitude stops. Favor grows when wisdom grows. Hallelujah. Maraming tao ang nakaka-receive ng favor pero nawawala dahil sa kakulangan ng disiplina. Biruin mo, ang dami mo ng pabor na natanggap. Nawala lang ng ganon-ganon dahil kulang ka sa disiplina. Kulang ka sa integrity. Kulang ka sa humility. Di ba? Ang daming favor na dumating sa buhay mo, pero you tend to brag about those favors na dumating sa buhay mo. Amen? Hindi na naluluwalhati ang pangalan ng Diyos. Hindi na naluluwalhati ang kaharian ng Diyos. Ang naluluwalhati na ikaw. Amen. So, favor must be sustained by character. Kailangan maayos yung character mo. Kailangan meron kang integrity, may humility ka, at meron kang discipline. Okay, tatlo yun. Sabi mo nga sa katabi mo, para masustain yung favor sa buhay mo, kailangan meron kang discipline, integrity, and humility. Ang taong walang humility ay hindi rin marunong tumanaw ng utang loob. Yung akala niya lahat ng nangyari sa buhay niya galing lang sa kagalingan niya. Tama? Walang conflict, tama? May conflict ba doon? Favor stops when gratitude stops. So kung wala kang humility, wala ka talagang gratitude. Hindi mo ma-acknowledge ang mga favor na binibigay ng Diyos sa buhay mo. Ang ma-acknowledge mo kung ano yung kilos na ginagawa mo. Sa'yo na pupunta lahat ng glory. Amen. Favor opens doors, but character keeps them open. Yung favor, nagbubukas ng pinto. Again, pero yung character mo, yun ang nagpapanatiling bukas o nagpapanatiling magpabukas ng pinto ng pabor ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Biruin mo, magta-tights ka lang.
Wala ka pang integrity. Naka-receive ka ng 1,000. Ito na lang pera ko 50. 50 pesos. Pwede na to. Basta makita nila, nag-tithes ako. Alam ba nila na 1,000 na receive ko? E di sabihin ko, 500 lang. Wala kang integrity. Tama? Favor stops. Hello? Hallelujah. Naintindihan natin? When you lack humility, the favor stops. Pansinin mo. Di ba? That's the principle of the kingdom. Amen? Pag nawawala yung disiplina sa'yo, sabi ni leader Laika, kailangan alas 9, nandito na kayo. Alas 9, kagigising pa lang. Tapos sasabihin, wait lang po, kanina pa ako nakaprepare. Pero kasi, something came up. Di ba? Ang daming reasons. Nai-stress na si leader. Walang disiplina Favor stops when you lack discipline. Tapos you're asking for more favors, hallelujah ka. Last but not the least, favor is for kingdom assignment, not personal comfort. Sabihin mo sa katabi mo, that is for kingdom assignment and not for personal comfort. So ito na. Dito, medyo sumasablay lang tayo ng onte. Pero ngayon, i-correct natin yan para tuloy-tuloy ang favor sa atin. Sino dito may gusto magtuloy-tuloy ang favor sa kanila? Amen. Hallelujah. Ready na ba kayo? Yes. Favor is not for showing off. It is for showing God off. Amen? Sabi, whatever you do, whether you eat or you drink, do it for the glory of God. Hello? God gives you favor so you can influence the environment. You can influence people. God gives you favor so that you can impact the generations. God gives you favor so that you establish His will on earth. Binibigyan ka ng pabor ng Diyos para magawa mo lahat ng yan. Tama? Para ma-impluwensyahan mo yung mga tao sa paligid mo, para ma-impluwensyahan mo yung sistema ng barangay nyo. Tama ba? Para magkaroon ka ng impact, para may say. Di ba pag may pera ang tao, pansinin mo, meron siyang say. Tama? That's the system of the world That's the system. Pag may pera ka, meron kang boses. Pag wala kang pera, kahit gaano kalakas yung boses mo, kahit sumigaw ka dyan, sabihin sa'yo, sino ba yan? Tama? Pero pag may pera ka, isang ganun mo lang, ano po yun? Ano sabi sa Matthew chapter 6 verse 10? Your kingdom come, thy will be done. So if the kingdom of God come upon you, and the favor, come upon you, yung will niya dapat ang nangyayari sa buhay mo. Amen. So gamitin natin yung favor na nakukuha natin to display the glory of the Lord. Amen po ba? Favor is a responsibility, not a reward. Tandaan natin yan. Baka akala nyo, tanggap kayo ng favor, akala nyo reward dyan because of your hard work. No, it is a responsibility. Pag nakakatanggap ka ng favor, kailangan mo maging responsable dyan sa natatanggap mong favor. Kailangan ipakita mo sa mundo that it is a work of the Lord. I mean, di ba? Naintindihan natin? Kasi ang dami namang taong masisipag pero alam mo yun, kapos pa rin. Tama? Pero may mga tao na hindi naman ganun kabugbog yung katawan, pero ang dami nilang resources. Tama? Because they hit the mark. Hallelujah. Sabihin nyo to, malakas. Lahat tayo tumayo. Sabihin natin to malakas. May natutunan ba kayo? Sabihin natin to 1, 2, 3. I am a citizen of the kingdom. I am aligned with my purpose. Favor surrounds me like a shield. Doors open for me because I carry kingdom value. I receive favor to fulfill assignment
and not ego. Hallelujah. Praise the Lord. Tandaan natin mga kapatid, pag naintindihan mo yung favor, titigilan mong habulin yan. Pag naintindihan mo yung favor, you will stop manipulating systems. Pag naintindihan mo yung favor, you will pursue your purpose and not favor. Because the favor will find you. Amen? Now, how can we keep the favor forever? Paano? Sa Sunday, pakinggan natin yan. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ama namin Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga salita na ginawad mo sa bawat isa. May your favor be upon us as we do our purpose in life. Thank you for realigning us tonight. Nawa Panginoon, ang lahat ng aming mga narinig ay tumimo sa puso ng bawat isa. At lahat ng inyong hangarin sa aming mga buhay ay magawa namin ito para na sa ganon ang mga pabor na nararapat para sa amin ay matanggap namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.